Isang balita ang gumulantang sa mundo. 5 bansa sa gitnang Asya ang sabay-sabay na nag-alis sa Tsina at Rusya mula sa kanilang mega project, ang Daan ng Sutla, na nagkakahalaga ng 45,000 bilyong W o mahigit 800,000 bilyong piso. Tinawag ito ng Rappler na sandali ng paglipat ng kapangyarihan sa mga superpower. Samantala, nagkomento ang GMA News na ito ay pagbabago ng pandaigdigang sitwasyon sa bidding para sa bahagi ng daan na tinaguriang Pasilyo ng Demonyo, isang 470 kilometrong mahabang sumpang lupain na sa loob ng 100 taon ay 12 beses nang sinubukang talunin, ngunit bigo. Ipinakita ng Tsina ang sukdulang kayabangan. Kung kami, ang Tsina, ay mabibigo, wala nang sinuman sa mundo ang makakagawa nito, pagmamalaki nila. Ngunit sa mismong pinangyarihan, sumabog ang makina ng kanilang TBM at ang koponan ng Rusya naman ay nalason sa sandatang kemikal. Sa gitna ng kaguluhang iyon, bumaba ang mga Pilipino mula sa mga lumang jeep at tahimik na nagsimulang maghukay. Ang mga Tsinong nagbiro na ang mga Pilipino ay pumunta lang para mamasyal ay napipi. Sabay-sabay na naglabas ng breaking news ang mga pandaigdigang ahensiya ng balita. Ano ba talaga ang sikreto na iniwan ng mga Pilipino? 40 taon na ang nakalipas. Ngayon, ibubunyag ko ang kahangahangang sandali kung paano binago ng Pilipinas ang buong gitnang Asya. Ako si Antoine Lefebvre, isang Pranses na infrastructure analyst na gumugol ng 40 taon sa pagtatasa ng pinakamahirap na construction sites sa buong mundo. Kung may isang ganap na batas na natutunan ko sa aking karera, ito ay ang kalikasan ay hinding-hindi nagpapatawad sa kayabangan ng tao. Ngunit ang narinig ko sa International Hall sa Tashkent noong araw na iyon ay isang ganap na baliw na deklarasyon. Umakyat sa entablado si Punong Ministro Nursultan Abayev ng Kazakhstan at idineklara na ang New Silk Road Project na may kabuuang haba na 8,500 kilometro sa gitnang Asya ay makukumpleto sa loob ng 3 taon. Pagkatapos, itinuro niya ang isang bahaging may pulang marka sa screen. Kailangan nating pasukin ang 470 kilometrong Pasilyo ng Demonyo. Ang buong bulwagan ay tila nagyelo. Pasilyo ng Demonyo. Ito ay isang sinumpaang lupain, isang nakakatakot na alamat sa industriya ng konstruksyon ng gitnang Asya, kung saan nagtatagpo ang disyerto ng Karakum at ang bundok Tian Shan. Dumadaan ito sa Semipalatinsk, dating nuclear test site ng Unyong Sobyet, at tumatagos sa pinagtatalunang border area ng 3 bansa. Sa loob ng 100 taon, mayroon ng 12 pagtatangkang talunin ito. Lahat ay bigo, kasama na ang 4 na nagdulot ng malawakang kaswalti. Ito ay isang proyekto na nagkakahalaga ng 45,000 bilyong W, dagdag ni Pangulo Shavkat Mirziyoyev ng Uzbekistan. Kung magtatagumpay, magiging sentro ng logistik ng mundo ang gitnang Asya. Ang halagang 45,000 bilyon ay nagpabago sa kapaligiran ng bulwagan. Ang kasakiman ay nagsimulang manaig sa takot. Nagkalkula din ako sa isip ko, para matapos ito sa tamang oras, kailangan nilang makahukay ng 430 metro bawat araw. Hindi sa ordinaryong terrain, kundi kasama na ang Pasilyo ng Demonyo. Kahit sa Alemanya, sa pinakamahusay na kondisyon, ang limit ay 100 metro lamang bawat araw. Malinaw na ito ay 1 kilos ng pagpapakamatay. Ngunit nakakagulat, may mga korporasyong nagtaas ng kamay. CRCC ng China, Rosodor ng Rusya, Obayashi ng Hapon, 5 ng Turkey, at HTF ng Alemanya. Ang pinakanamumukod-tangi ay ang China. Kami, ang China Railway Construction Corporation, ay nakumpleto na ang riles sa disyerto ng Sahara sa Aprika. Ang mga malupit na lugar ang aming palaruan, buong pagmamalaking idineklara ni Wang Weiming, pinuno ng delegasyon ng China. Sa likod niya ay 200 inhinyerong nakahanay ng maayos. Sa screen, ipinakita ang isang serye ng kahangahangang mga nagawa. Karakoram Tunnel sa Pakistan, ang daanan sa Great Rift Valley sa Ethiopia, ang daanan sa disyerto ng Taklamakan sa Xinjiang. 3 taon? 2 taon lang ang kailangan namin. Ang Pasilyo ng Demonyo ay hindi problema. Hindi rin nagpahuli ang Rusya. Tinalo namin ang kalupitan sa pamamagitan ng Trans-Siberian Railway. Higit pa rito, ito ay dating lupain namin. May pagmamalaking sabi ni Vladimir Petrov, kinatawan ng Rusya, na nagpaalala sa kaluwalhatian ng dating Unyong Sobyet.
Ngunit sa sandaling iyon, nagbigay ng parang bomba na kondisyon ang Pangulo ng Kyrgyzstan. May isa pa. Ito ay pinagkasunduan ng lahat ng head of state. Tumango ang mga pinuno ng 5 bansa. Ang unang yugto ng pagsubok ay dapat sa pasilyo ng demonyo at sa loob ng 6 na buwan, kailangang makatapos ng hindi bababa sa 50 kilometro. Kung mabigo, automatikong makakansela ang buong kontrata. Ito ay isang ganap na naiibang kwento. Ang kahilingang simulan, ang paghuhukay sa pinakamahirap na bahagi ay isang tunay na pagsubok sa kakayahan. Nabulabog muli ang bulwagan. Kailangan naming pag-aralan pa, sabi ng kinatawan ng Obayashi ng Hapon na unang umatras. Masyadong malaki ang peligro. Umiling din ang Hotif ng Alemanya. Imposible ang 6 na buwan. Kailangan ng hindi bababa sa 2 taon. Halos idineklara na rin ng 5 ng Turkey ang pag-atras. Ngunit naiiba ang China at Rusya. Gagawin namin ito. Halos sumigaw ang 2 bansa ng sabay. Nagtitigan ng may galit sina Wang Weiming at Petrov. Muling sumiklab ang daang taong labanan para sa hegemony sa gitnang Asya. Kung gayon, sa loob ng 1 linggo, magsasagawa tayo ng presentasyon sa site. Ihanda ng mga koponan ang kanilang kagamitan at lakas tao pagtatapos ng pulong ni Pangulo Gurbanguly Berdimuhamedow ng Turkmenistan. Pagkatapos ng pulong, tinanong ko si Punong Ministro Abayev ng pribado, "Bakit mo iginigiit ang pasilyo ng demonyo?" Ngumiti siya nang may kahulugan at sumagot, "Dahil kailangan nating sirain ang sumpa na bumihag sa atin sa loob ng 100 taon. May isa pa po?" Sabi nila, "May nakabaon sa ilalim ng lupa na nakalimutan na natin. Alam ninyo po ba kung ano iyon?" Hindi. Ngunit narinig ko na may mga taong makakahanap nito. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng masamang kutob. Ang disyerto ay laging nagtatago ng mga sikreto at sinumang maglakas loob na hukayin ang mga sikretong iyon ay kailangang magbayad. Pagkalipas ng 1 linggo, isang napakalaking base camp ang itinayo sa pasukan ng pasilyo ng demonyo. Dumating na ang mga delegasyon ng mga bansa. Ngunit may isang kakaibang bagay. Sa listahan ng mga kalahok, may isang pangalan na hindi pinansin ng sinuman, joint venture ng San Miguel Ayala at DMCI Holdings ng Pilipinas. Hindi pa sila dumarating, o sa madaling salita, walang nagbigay pansin na kasali ang Pilipinas. Ngunit sa sandaling iyon, mula sa dulo ng horizon, isang maliit na convoy ng mga sasakyan ang papalapit na nagpapalipad ng alikabok. 2 lumang jeep ang huminto. Iyon ang koponan ng Pilipinas. Nang bumaba ang 5 inhinyero sa sasakyan, nagkaroon ng bulungan sa paligid. Iyon lang? 5 lang? Nagtataka ang lahat. Ngunit hindi sila nag-abalang mag-alala, tahimik silang naglakad para obserbahan ang site. Samantala, natapos na ng koponan ng China ang kanilang paghahanda. Tumayo si Wang Weiming sa harap ng isang dambuhalang TBM, tiwalang nagpaliwanag. Ito ang ipinagmamalaki ng China, ang Longha, ang mananakop ng disyerto. Ang pinakabagong henerasyong TBM, 18 metro ang diametro at 150 metro ang haba. Ang laki nito ay talagang nakakagulat, parang isang dambuhalang steel dragon na nakahiga sa disyerto. Ang 200 inhinyerong Chino ay gumalaw ng mabilis, sinimulan ang makina. Ang sistema ng pagkontrol sa temperatura ay kayang tiisin mula 60 degrees Celsius hanggang plus 80 degrees. Ang sistema ng pagsasala ng buhangin ay kayang magproseso ng 100 tonelada ng buhangin bawat oras, patuloy ni Wang Weiming. Ang delegasyon ng 5 bansa sa gitnang Asya ay nagpahayag ng paghanga. Ngayon, ipapakita namin sa inyo ang aktwal na paghuhukay. Nagsimulang gumalaw ang dambuhalang TBM sa gitna ng ugong. Ang drill bit ay umikot, humuhukay ng malalim sa matigas na bato. Ang unang 30 minuto ay naganap ng perpekto. Umusad ang makina sa bilis na 10 metro bawat oras. Sa bilis na ito, maaari silang makahukay ng halos 300 metro bawat araw. Ngunit sa mismong 52 minuto, kring, isang sigaw ng metal ang umalingaw-ngaw sa buong disyerto. Ang temperatura ay tumataas ng drastic. Ito ay 92 degrees C na, sigaw ng isang inhinyerong Chino sa control room. Iaktibo ang maximum cooling system. Utos ni Wang Weiming. Ngunit patuloy pa rin ang pagtaas ng temperatura. 95 degrees, 98 degrees, 102 degrees.
At nang lumampas ito sa 105 agrees, isang kakilakilabot na pagsabog ang umalingaw-ngaw at umakyat ang itim na usok mula sa likuran ng makina. Ang apoy ay umabot sa 10 metro ang taas. Lahat mag-evacuate. Mag-evacuate. Naging magulo ang site. 12 inhinyerong Tsino ang napaso at bumagsak. Sumugod ang mga ambulansiya. Nagsimulang apulain ng mga bumbero ang apoy. Pagkalipas ng 30 minuto nang humupa ang usok, mukhang kaawa-awa ang TBM. Ang likod na bahagi ng makina ay tuluyan ng natunaw. Ang cooling system ay sumabog ng pinira-piraso. Ang makinang nagkakahalaga ng 50 bilyong W ay naging isang tumpok ng sirang bakal sa loob lamang ng wala pang isang oras. Ang mas nakakagulat ay ang nangyari pagkatapos. Nagsimulang gumuho ang lupa. Isang dambuhalang sinkhole ang lumitaw sa mismong lugar na dinaanan ng TBM. 30 metro ang diametro at hindi makita ang ilalim. Ito ay hindi inaasahan. Namutla ang mukha ni Wang Weiming. May underground cave sa ilalim, hindi ito nakita ng aming survey equipment. At pagkatapos, isang mas kakilakilabot na bagay ang nangyari. Tulungan ninyo kami, may tao pa rito. Isang mahinang boses ang umalingaw-ngaw mula sa ilalim ng sinkhole. 37 Tsinong manggagawa ang natrap sa underground cave. Tawagan ang rescue team. Ngunit hindi madali ang pagliligtas. Patuloy na gumuho ang lupa sa paligid ng sinkhole. Pagkatapos ng 72 oras na pakikipaglaban, himalang nailigtas ang lahat ng 37 tao, ngunit 8 sa kanila ang malubhang nasugatan. Nanginginig na sabi ni Wang Weiming, "Aatras kami. Ang lugar na ito ay hindi maaaring hamunin ng tao." Iniwan ng 200 inhinyerong Tsino ang lahat ng kagamitan at umalis. Muli na namang nagtagumpay ang pasilyo ng demonyo. Habang nasasaksihan ang eksenang iyon, ngumiti ng may pang-uuyam si Petrov ng Rusya. Ang teknolohiya ng Tsina ay talagang hindi sapat. Ngayon, oras na para kumilos ang tunay na mga profesional. Ang koponan ng Rusya ay lumapit sa isang ganap na naiibang paraan. Pinag-aralan na namin ang lupaing ito noong panahon pa ng Unyong Sobyet. Naabot na namin ang lahat ng lihim na dokumentong militar. Ibinuklat ni Petrov ang isang lumang mapa. Ito ay isang top-secret document na inihanda ng General Staff ng Hukbong Sobyet noong 1952. Tingnan ninyo ito, ang mga kuweba na nabuo ng underground nuclear tests, ang mga lugar na kontaminado ng radyasyon, ang mga underground spring, lahat ay may marka. Ginamit ng Rusya ang isang espesyal na excavator na tinatawag na Molot na binuo noong panahon ng Soviet para sa paghuhukay ng mga nuclear bunker. Radyasyon? Hindi problema, may karanasan kami sa Chernobyl. Ang 150 inhinyerong Ruso, nakasuot ng protective suit, ay nagsimula sa trabaho. Sa simula, mukhang maayos ang lahat. Umikot sila sa bahaging binigo ng Tsina at nagpatuloy sa isang bagong ruta, ngunit hindi rin pinalampas ng pasilyo ng demonyo ang Rusya. Sa ikalimang araw, biglang yumanig ang lupa. Isang earthquake na 6.2 Richter. Ngunit may kakaiba. Walang naitala ang mga seismograph sa paligid. Hindi ito natural na earthquake. May artificial. Hindi pa natatapos ni Petrov ang kanyang pangungusap nang dumating ang mas malaking shock. Bugsh! Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw mula sa ilalim ng lupa at isang greenish gas ang nagsimulang umakyat mula sa lupa. Sandatang kemikal. Lahat mag-evacuate. Hindi nila sinasadyang madrill ang isang chemical weapons depot na lihim na inilibing ng Unyong Sobyet. Ang sarin at VX gas ay nagsimulang tumagas. Naging walang silbi ang mga protective suit, ang mga lumang kagamitan ay hindi kayang pigilan ang nakamamatay na lason. Atras, lahat, atras. Sa huli, kinailangan ding umatras ang koponan ng Rusya. Sa kabutihang palad, walang namatay, ngunit 23 katao ang dinala sa ospital na may sintomas ng pagkalason sa kemikal. Sa press conference, opisyal na idineklara ni Petrov na ang pasilyo ng demonyo ay mananatiling sarado magpakailanman. Ito ay isang hamon na lampas sa limitasyon ng tao. Nagulantang ang mundo sa balita ng sunod-sunod na pagkabigo ng Tsina at Rusya. Nagulat ang Rappler sa isang espesyal na programa, ang pinakamalaking proyekto ng konstruksyon ng ika-21 siglo ay nabangkarote bago pa man magsimula.
Ang pangarap ng Gitnang Asya ay nagtapos sa isang bangungot. Sa sandaling handa na ang lahat na sumuko, tahimik na bumukas ang pinto ng meeting room. Naglakad ang pinuno ng koponan ng Pilipinas. Siya ay isang lalaking nasa huling bahagi ng 40s, si Leo Manalo Cruz. Patawad at nahuli kami. Ngayon, humihingi kami ng pahintulot na magsimula. Muli na namang nagkaroon ng bulungan. Pilipinas? Ano ang magagawa ng maliit na bansang iyon? 5 lang sila? Nagbibiro ba sila? Parehong bigo ang China at Rusya. Ngunit tila hindi nag-abala si Leo Manalo Cruz. Sa halip, tahimik niyang inobserbahan ang nasirang TBM ng China at ang lugar na kontaminado ng kemikal ng Rusya at sinabing, "Sinubukan ninyong talunin ang disyerto, kaya kayo nabigo." Galit na sumagot si Wang Weiming. "Ano? Anong alam ninyo?" Kumuha si Leo Manalo Cruz ng isang dakot na buhangin at hinayaan itong tangayin ng hangin. Ang disyerto ay hindi para talunin, ito ay para makasama upang huminga sa iisang ritmo. Ang lolo ko ay natutunan iyon, 40 taon na ang nakalipas. 14 taon na ang nakalipas? Ang pahayag na iyon ay nagbigay sa akin ng kutob na may isang espesyal na kuwento sa likod nito. Tinanong ni Punong Ministro Abayev ng Kazakhstan, "Magpapakita rin ba ang koponan ng Pilipinas?" "Hindi po. Hindi kami gumagawa ng mga ganoong klase ng presentasyon," sagot ni Leo Manalo Cruz. "Sa halip, didiretso kami sa pasilyo ng demonyo at sa loob ng 1 linggo, makakahukay kami ng 5 kilometro. Nabulabog muli ang bulwagan, didiretso sa lugar na binigo ng China sa loob ng 1 oras at sinukuan ng Rusya pagkatapos ng 5 araw sa 5 tao lang. Kung gayon, nasaan ang TBM ninyo?" Tanong ko. Tiningnan ako ni Leo Manalo Cruz at ngumiti. Darating ang TBM pagkatapos ng 3 araw. Bago iyon, susubukan naming maghukay gamit ang kamay. Maghukay gamit ang kamay? Inisip ng lahat na nababaliw ang mga taong ito. Ako rin. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Leo Manalo Cruz ay nagpatahimik sa lahat. At may isa pa, babawasan namin ang kalahati ng success bonus. Sa halip, gusto naming gamitin ang perang iyon para sanayin ang 1,000 kabataan ng Gitnang Asya. Bakit? Huminto siya sandali, tiningnan ang dulo ng horizon. Dahil oras na para ibalik namin ang natanggap ng aming mga ninuno sa lugar na ito, 40 taon na ang nakalipas. Noong gabing iyon, dahil sa labis na pag-uusisa, pinuntahan ko ang tirahan ng koponan ng Pilipinas. Ito ay isang sira-sirang container housing sa labas ng Tashkent, malayo sa 5-star hotel na tinirhan ng koponan ng China. Sa harap ng container, seryosong nag-uusap sina Leo Manalo Cruz at ang kanyang mga miyembro. Nang makita niya ako, kusa siyang bumati. "Professor Lefebvre, tama po ba? Ang Francis na consultant? Nabasa ko na ang marami sa inyong mga ulat." Nagulat ako. Kilala niya ako. "Nandito po kayo para alamin ang tungkol sa amin?" Sa totoo lang, mausisa ako. Paano makakapasok ang 5 tao sa pasilyo ng demonyo? Ngumiti si Leo Manalo Cruz at ipinakilala ang mga miyembro ng koponan. Ito si Ben Ramos, ang geologist. May 20 taon na siyang nag-aaral ng mga malupit na lugar. Si Marimay Santiago, ang AI infrastructure specialist, isang genius sa smart city design. Si Dino Tuazon, ang safety manager. Hindi pa siya nawawalan ng tao sa mga international relief site. At si Junji Flores, ang bunso, ngunit isang nangungunang drone at robotics expert. Iyon ay talagang isang piling koponan. Ang bawat isa ay isang veteranong propesyonal sa kani-kanilang larangan. Ngunit, talagang maghuhukay kayo gamit ang kamay? Sumagot si Ben Ramos, "Hindi po paghuhukay, kundi pagbabasa ng lupa. Kailangan nating intindihin kung bakit tinawag na ganoon ang pasilyo ng demonyo bago natin ito pasukin." Kinabukasan, 5 ng umaga, umalis ang koponan ng Pilipinas patungo sa pasilyo ng demonyo. Sumama rin ako. Pagdating namin, hindi pa sumisikat ang araw. Malamig pa rin ang disyerto, 15 degrees Celsius. Ngunit sinasabi na sa araw, ang temperatura ay maaaring umabot sa 60 degrees Celsius. Lumuhod si Leo Manalo Cruz, hinawakan ang buhangin at nagsimulang maghukay ng malalim. 1 metro, 2, patuloy siyang naghukay. "Tingnan ninyo ito," tawag ni Ben Ramos sa akin. May kumikinang sa buhangin.
quartz crystals. Ngunit kakaiba, hindi pa ako nakakita ng ganitong pagkaayos. Anong kakaiba? Hindi ito mukhang natural na geolohikal na formasyon. Parang ginawa ito ng artipisyal. Sa sandaling iyon, sumigaw si Junji Flores. Dito, may kung ano rito. Tumakbo kami at nakita ang isang lumang steel plate na nakausli mula sa lupa. Kinakalawang na ito, ngunit mayroon pa ring malabong mga sulat. Ang mga salitang Ruso at Tagalog ay nakaukit ng magkatabi. 1985, Oktubre. Proyekto ng paggawa. Natagpuan namin ang bukal na ito. Sana ay matagpuan ito ng susunod na henerasyon, komunidad ng mga inhinyerong Filipino. Nagbago ang tingin ni Leo Manalo Cruz. Totoo ang sinabi ng lolo ko. Kinuha niya ang isang lumang kwaderno, isang diary na kinulayan na ng panahon. Ang lolo ko ay isang Pilipinong inhinyero na ipinadala rito sa ilalim ng Labor Cooperation Program kasama ang Unyong Sobyet noong 1985. Libu-libong tao ang dinala rito para magtrabaho sa mga lihim na proyekto. Binuksan niya ang diary. Oktubre 28, dumating sa disyerto, walang tubig. Namamatay ang mga anak ng mga lokal na manggagawa. Nobyembre 3, naghukay kami. 50 metro ang lalim, ngunit walang tubig. Nagsimulang mawalan ng pag-asa ang lahat. Nobyembre 11, isang nomad mula sa Kazakhstan ang tumulong. Ipinakita nila sa amin ang isang lihim na bukal. Nobyembre 20, sa wakas, nakakita na ng tubig. Mabubuhay na kami. Hindi namin makakalimutan ang utang na loob na ito. Isinara ni Leo Manalo Cruz ang diary at sinabing, himalang nakaligtas ang lolo ko at ang iba pang mga Pilipino rito at iniwan nila ang mapa ng mga lihim na bukal. Kinuha niya ang isa pang papel. Ito ay isang lumang mapa na iginuhit sa kamay. Ito ang tunay na sikreto ng pasilyo ng demonyo. Mayroong isang dambuhalang sinaunang underground channel system sa lalim na 30 metro sa ilalim ng lupa. Iyon ang Cares System, ang mga underground water channels noong panahon ng daan ng Sutla. Kinuha ni May Santiago ang kanyang tablet at in-scan ang mapa. Hindi ka panipaniwala, eksaktong tugma ang mapa na ito sa datos ng aming satellite. Paano nangyari iyon? Nahanap iyon ng mga Pilipino gamit ang kanilang mga kamay at iniwan nila iyon para sa kanilang mga inapo, sabi ni Ben Ramos nang may pananabik. Kung susundin natin ang bukal na ito, magiging matatag ang lupa. Ito ang dahilan kung bakit nabigo ang China at Rusya. Hindi nila alam ang tungkol sa bukal at nag-drill sila ng pasalungat kaya gumuho ang lupa. Sa sandaling iyon, nag-isip ng malalim si Dino Tuazon. Ngunit bakit walang nakakaalam ng impormasyon na ito hanggang ngayon? Ngumiti ng malungkot si Leo Manalo Cruz. Pagkatapos ng pagbagsak ng Unyong Sobyet, ang mga Pilipino ay itinuring na dayuhang manggagawa. Ang kanilang mga record ay nawala o sinira. Ang tanging natitira ay ang mga diary na itinago ng pribado. Sa ikatlong araw, sa wakas ay dumating na ang TBM ng Pilipinas. Ngunit ang hitsura nito ay ikinagulat ng lahat. TBM ba iyan? Kalahati lamang ito ng laki ng makina ng China. Higit pa rito, hindi ito bago kundi ginamit na kagamitan na may maraming tahi ng hinang. Luma na iyan, 10 taon? Kalmadong sabi ni Ben Ramos. Ngunit pinahusay namin ito. Anong pinahusay? Tinuruan namin itong sumunod sa bukal. Nagkabit sila ng isang espesyal na sensor sa TBM, isang sistema na makakadetekta ng daloy ng underground water ng real time. At may isa pa, kinuha ni Junji Flores ang ilang drone. Magsasagawa sila ng simultaneous mapping sa itaas at ilalim ng lupa. Ang AI ang magkakalkula ng optimal route ng real time. Paliwanag ni May Santiago habang binubuksan ang laptop. Pinagsama namin ang 40 taong gulang na mapa sa kasalukuyang datos. Ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay nagtatagpo. Nagsimula ang paghuhukay. Nakakagulat, ang TBM ng Koponan ng Pilipinas ay umusad ng matatag, sumusunod sa bukal. Hindi gumuho ang lupa. Regular silang umusad ng 200 metro bawat araw. Sa ikalimang araw, nalampasan na nila ang 5 kilometrong mark tulad ng ipinangako. Ngunit ang talagang nakakagulat ay ang nangyari pagkatapos. Tubig, may malinaw na tubig. Nang sundan nila ang underground channel, natagpuan nila ang mismong bukal na natagpuan ng mga Pilipino 40 taon na ang nakalipas.
Ang malinaw na tubig ay umakyat sa gitna ng tuyong disyerto. Nagdatingan ang mga nomad. Isang oasis na matagal nang nakalimutan ay muling nabuhay. Hinawakan ng isang matandang babae mula sa Kazakhstan ang kamay ni Leo Manalo Cruz at umiyak. Ang inyong mga ninuno ay tumulong sa amin at kami ay tumulong sa inyong mga ninuno. Ngayon, nagpapatuloy ang pangako na iyon. Kumalat ang balita tungkol sa paghahanap ng bukal. Nagpatawag ng bigla ang pulong ang mga pinuno ng 5 bansa sa gitnang Asya. Ang koponan ng Pilipinas ay nagpabago sa imposible. Sabi ni Pangulo Mirziyoyev ng Uzbekistan nang may pananabik. Ngunit simula pa lamang ito, mayroon pang 420 kilometro sa unahan, maingat na sabi ni Punong Ministro Abayev ng Kazakhstan. Sa sandaling iyon, sinimulan ni Leo Manalo Cruz ang kanyang presentasyon. Hindi lang kami nagbubukas ng daan, magtatayo kami ng Smart Silk Road. Isang 3D hologram ang lumitaw sa screen. Gamit ang AI system na binuo ni May Santiago, maglalagay kami ng mga sensor sa buong ruta para masubaybayan ang temperatura, halumigmig at paggalaw ng lupa ng real time. Mahuhulaan at maaagapan namin ang mga problema bago pa man mangyari at nagbigay siya ng isang kahanga-hangang mungkahi. Gagawin namin ito kasama ang mga lokal na tao. Kami ang magbibigay ng teknolohiya at sila ang magbibigay ng kaalaman sa lugar. Nagtanong si Pangulo Japarov ng Kyrgyzstan, bakit? Mas mabilis kung gagawin lahat ng Pilipinas. Sumagot si Leo Manalo Cruz, ang 100 ay may kahulugan lamang kung sabay-sabay tayong maglalakad. Mas mabilis maglakad ng mag-isa, ngunit mas malayo ang mararating kung magkasama. Mula noon, humingi ng reinforcement ang koponan ng Pilipinas mula sa consortium. 2 psycho-training expert ang mabilis na ipinadala. Ang koponan ng Pilipinas ay mayroon ng 25 miyembro. Kinabukasan, isang kahanga-hangang bagay ang nangyari. Daan-daang kabataan mula sa iba't ibang bansa sa gitnang Asya ang nag-apply bilang volunteer. Gusto rin naming matuto. Gusto naming itayo ang daan sa sarili naming lupain. Agad na gumawa si Dino Tuazon ng training program. Teorya sa umaga, hands-on sa hapon, at kumain ng sabay-sabay, nagkuwentuhan sa gabi. Sa unang araw ng pag-aaral, isang nakakaantig na pangyayari ang naganap. Nagdala ng lumang litrato ang isang kabataang Uzbek. Ito ang lolo ko. Tinulungan niya ang mga Pilipino noong 1985. Ito ang litrato noong panahong iyon. Sa litrato, isang batang Uzbek ang nakangiti kasama ang mga Pilipino. Tiningnan ito ng mabuti ni Leo Manalo Cruz at nagulat. Ito ang lolo ko. Nagkita ang mga inapo ng 2 pamilya pagkatapos ng halos 40 taon. Nagturo si Junji Flores ng drone technology. Nagbigay ng training si May Santiago sa AI system. Nagturo si Ben Ramos ng geological survey methods. At nagturo si Dino Tuazon ng safety management. Ngunit hindi lamang iisa ang direksyon ng pag-aaral. Marami ring itinuro ang mga lokal sa koponan ng Pilipinas. Ang hangin sa lugar na ito ay biglang nagbabago ng direksyon tuwing 3 ng hapon. Mag-ingat. Ang mga lugar na may kulay pulang lupa ay huwag na huwag hukayin. Dating uranium mine iyan. Ang damong ito ay tumutubo kung saan may malapit na underground water. Ang tradisyonal na kaalaman at modernong teknolohiya ay nagsama ng perpekto. Sa loob lamang ng 2 linggo, nakahukay sila ng karagdagang 50 kilometro. Sa sandaling iyon, nagsimula na namang kumilos ang Tsina at Rusya. Susubukan ulit namin. Bumalik si Wang Weiming na may dalang mas malaking kagamitan at 3 daong tauhan. Kung kaya ng Pilipinas, kaya rin namin. Ngunit nagbigay si Leo Manalo Cruz ng isang hindi inaasahang mungkahi. Magtulungan tayo, hindi kompetisyon, kundi kooperasyon. Maaari nating hatiin ang mga bahagi at magtrabaho ng sabay-sabay para matapos ng mas mabilis. Ibabahagi namin ang impormasyon tungkol sa bukal na natagpuan namin. Ang delegasyon ng Tsina at Rusya ay mukhang hindi makapaniwala. Bakit ninyo ibabahagi ang impormasyon sa kalaban? Hindi tayo kalaban, kasamahan tayo na may iisang layunin. Ang muling pagbukas ng daan ng Sutla, hindi ba iyon ang ating pangkaraniwang layunin? 2 buwan pagkatapos magsimula ang proyekto, dumating kami sa pinakamapanganib na bahagi ng pasilyo ng demonyo, Semipalatinsk,
Ang lupain ng impyerno kung saan nagsagawa ang Unyong Sobyet ng 456 na nuclear test. Ang antas ng radyasyon ay 50 beses na mas mataas kaysa normal. Kumunot ang noo ni Dino Tuazon habang tinitingnan ang detector. Kung hindi tayo dadaan dito, kailangan nating umikot ng 200 kilometro. Nag-aalangan ng lahat. Ang pag-ikot ay magtatagal ng 1 taon pa, ngunit ang direktang pagdaan ay mapanganib sa buhay. Nagmungkahi si Junji Flores. Gumamit tayo ng robot. Mayroon akong remote-controlled tunneling robot na binuo ko. 6 na espesyal na robot ang ipinadala mula sa Pilipinas. Ang mga ito ay state-of-the-art equipment na kayang magtrabaho sa mga lugar na may radyasyon, ngunit may lumitaw na problema. Sa ikatlong araw, sabay-sabay na nasira ang 4 na robot. Sinira ng radyasyon ang mga elektronikong kagamitan. Mas mataas ang antas kaysa sa inaasahan. Ang sitwasyon ay lubhang desperado. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang matandang lalaki mula sa Kazakhstan. Alam ko ang daan. Nagulat ang lahat. Nagtrabaho ako rito noong panahon ng Sobyet. May isang lihim na daanan. Nanginginig na iginuhit ng matandang lalaki ang isang mapa. Sa lalim na 60 metro, mayroong refuge tunnel na itinayo ng hukbong Sobyet. Ito ay shielded ng concrete. Ngunit may isang problema. Gumuho ang pasukan. Kailangang may taong personal na pumasok para buksan ang daan. Natahimik ang lahat. Biglang tumayo si Junji Flores. Ako na po ang pupunta. Hindi. Masyadong mapanganib, pigil ni Leo Manalo Cruz. Ngunit si Junji ay napakadeterminado. 30 minuto lang po. Magsuot ako ng protective gear. Kailangan lang buksan ang pasukan. Hindi. Ako ang dapat pumunta. Ako ang pinuno ng koponan, sabi ni Leo Manalo Cruz. Ako na. Ako ang pinakabata at pinakamabilis. Sa huli, nagsuot si Junji Flores ng espesyal na protective suit at pumasok. Nag-alala kaming naghintay sa labas. 10 minuto, 20 minuto, 30 minuto. Junji, sumagot ka. Tanging static lang ang naririnig mula sa radio. Pagkalipas ng 45 minuto, sa wakas ay may sagot. Tagumpay. Natagpuan ko na ang pasukan sa tunnel, ngunit mahina ang boses niya. Lumabas ka na. Nang lumabas si Junji Flores, nag-uurong sulong siya na parang matutumba. Gutay-gutay ang protective suit. Na-expose po ako ng mga 5 minuto. Agad siyang dinala sa ospital. Sa kabutihang palad, hindi mapanganib sa buhay. Ngunit kailangan niyang manatili sa ospital sa loob ng 2 linggo. Nang pumasok kami sa tunnel na binuksan ni Junji, nakita talaga namin ang refuge ng hukbong Sobyet. 60 taon na ang nakalipas. Ang makapal na concrete ay perpektong nagsilbing radiation shield. Nagawa naming makadaan ng ligtas sa 50 kilometro dahil sa tunnel na ito. Ngunit may isang mas nakakagulat na pagtuklas. Sa dingding ng tunnel, may mga sulat na graffiti sa Ruso at Tagalog. 1953. Sa pilitang paggawa, balang araw, magkakaroon ng kalayaan. Inay, namimiss kita. Juan de la Cruz, gustong umuwi. Iyon ang mga bakas ng mga Pilipinong pinilit magtrabaho. Hinawakan ni Leo Manalo Cruz ang dingding at umiyak. Ang ating mga ninuno ay nagtrabaho rin dito. Nagpasya kaming gawing museum ang tunnel na ito. Isang simbolo upang alalahanin ang masakit na kasaysayan ngunit patuloy na sumulong. Araw-araw, dinadalaw si Junji Flores sa ospital ng mga kabataan. Isa siyang bayani. Ipiniligro niya ang kanyang buhay para sa amin. Binigyan si Junji ng isang batang babae mula sa Kazakhstan ng isang tradisyonal na pulseras. Ito ay amulet. Poprotektahan ka nito. Ngumiti si Junji at sinabing, hindi ako bayani. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Pagkalipas ng 2 linggo, nang lumabas si Junji sa ospital, isang kahanga-hangang eksena ang naganap. Libu-libong lokal na tao ang nagtipon doon. Junji Flores, Junji Flores. Sigaw nila ang kanyang pangalan sa Tagalog. Mula noong araw na iyon, biglang tumaas ang bilang ng mga volunteer na sumasali sa proyekto. Mahigit 10,000 kabataan ang nag-apply. Ipiniligro ng mga Pilipino ang kanilang buhay para sa atin. Ngayon, oras na para magtayo tayo ng sabay-sabay. Pagkatapos dumaan sa lugar ng radyasyon, humarap kami sa mas komplikadong problema. Fergana Valley, ang pinagtatalunang lugar kung saan nagpatong-patong ang mga border ng Uzbekistan,
Kyrgyzstan at Tajikistan. Dito, maaaring magkaroon ng putukan 3 beses sa isang araw, sabi ng local guide ng may pag-aalala. Magkatapat ang mga border guard ng mga bansa. Nagtagal na ito ng 30 taon. Sa katunayan, nang dumating kami, napakataas ng tensyon. Nagtututukan ng baril ang mga sundalo ng Uzbekistan at Kyrgyzstan sa kabilang barbed wire fence. Para makadaan dito, kailangan ng sabay-sabay na pahintulot ng 3 bansa, isang bagay na halos imposible dahil hindi pa kailanman nagkakasundo ang 3 bansa. Nagbigay si Leo Manalo Cruz ng isang espesyal na mungkahi. Paano kung gamitin natin ang modelo ng DMZ? DMZ? Oo, katulad ng sa Pilipinas, isang paraan para mapanatili ang kapayapaan kahit magkatunggali pa rin ang 2 panig. Tinipon niya ang mga kinatawan ng 3 bansa at nagpresenta. Gagawin nating neutral na lugar ang 2 kilometrong bahagi kung saan dadaan ang daan at riles. Hindi ito pamamahalaan ng UN Peacekeeping Force, kundi ng mga kabataan mismo ng 3 bansa. Hahatiin ng pantay-pantay sa 3 ang tubo. Sa simula, tumutol ang lahat. Hindi namin maaaring isuko ang aming lupain. Ito ay usapin ng pambansang soberanya. Ngunit pagkatapos ng simulation na ginawa ni May Santiago, nagbago ang kanilang pag-iisip. Kapag nabuksan ang daan na ito, tataas ang trade volume ng bawat bansa ng 300%. Hahati sa kalahati ang logistic costs. Sa loob ng 10 taon, maaari nilang mabawi ang puhunan ng 5 beses. Nang usapan na ang pera, nag-iba ang kapaligiran. Ngunit ang pivotal na pagbabago ay nagmula sa isang hindi inaasahang pangyayari na inihanda ni Dino Tuazon. Nag-organisa siya ng isang football tournament na nagtipon ng 100 kabataan mula sa bawat bansa. Walang border ang e-sport. Sa simula, nag-aatubili sila, ngunit mabilis na naging magkaibigan ang mga kabataan habang hinahabol ang bola. Pagkatapos ng laro, sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Kumain sila ng adobo na inihanda ng koponan ng Pilipinas habang nagtatawanan. Sabi ng isang kabataang Uzbek, "Bakit pa tayo mag-aaway? Lahat tayo ay magkakapitbahay na nakatira sa ilalim ng iisang langit." Sumang-ayon ng isang kabataang Kyrgyzstan, "Tama, ang ating mga lolo't lola ay magkaibigan." Nang makita ang eksenang iyon, naantig din ang mga kinatawan ng 3 bansa kung ang mga kabataan ay kaya itong gawin. Para sa hinaharap, kailangan nating isantabi ang nakaraan. Sa huli, nilagdaan ang isang makasaysayang kasunduan, Fergana Peace Road Agreement. Ito ang unang proyekto na sabay-sabay na pinamamahalaan ng 3 bansa. Nang magsimula ang konstruksyon, isang kahanga-hangang bagay ang nangyari. Ang mga sundalong dating nagtatapon ng mga bagay sa kabilang barbed wire fence ay magkasama na ngayong humahawak ng pala. Tutulong din kami. 500 sundalo mula sa 3 bansa ang nagboluntaryo na sumali sa konstruksyon. Bulalas ni Ben Ramos. Ang daan ay naguugnay sa mga tao. Sa proseso ng konstruksyon, may isa pang pagtuklas. Sa lalim na 10 metro, isang sinaunang ruin ang lumitaw. Ito ay isang caravanserai pahingahan noong panahon ng daan ng Sutla. May fresko, sabik na sumigaw si Junjie Flores. Ang fresko ay naglalarawan ng mga negosyante mula sa silangan at kanluran na magkasamang umiinom ng tsaa. Inilarawan nito ang mga Chino, Persiano, Romano at Indian na magkasama. 2,000 taon na ang nakalipas, ang lugar na ito ay isang tagpuan na. Nagpasya si Leo Manalo Cruz. Ipapreserba natin ang lugar na ito habang nagpapatuloy sa konstruksyon. Magtatayo tayo ng isang museum at isang rest stop. Aktibong sumuporta rin ang mga gobyerno ng 3 bansa. Ito ang ating pinagsamang pamana. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakumpleto ang 100 kilometrong bahagi ng Fergana. Sa seremonya ng inaugurasyon, isang nakakaantig na eksena ang naganap. Sabay-sabay na nagputol ng laso ang mga head of state ng 3 bansa. Ngayon ay isang makasaysayang araw, ang araw kung kailan ang tunggalian ay naging kapayapaan. Ngayon, hindi na tayo kalaban kundi kasosyo. At isang mas nakakagulat na anunsyo ang ginawa. Mula ngayon, lahat ng border area ay bubuuin sa ganitong paraan. Susundan natin ang daan na ipinakita ng Philippine Silk Road. Ang isang maliit na ideya ng Pilipinas ay nagsimulang magbago sa buong gitnang Asya.
Pagkalipas ng 8 buwan mula nang magsimula ang proyekto, dumating kami sa huling bahagi ng Pasilyo ng Demonyo, ang sentro ng disyerto ng Karakum, isa sa pinakamainit at pinakatuyong lugar sa mundo. Bukas, darating ang karaburan, babala ng isang local meteorologist. Ang karaburan ay isang bagyo ng buhangin sa disyerto. Ang hangin at buhangin na may bilis na 200 kph ay patuloy na ihip sa loob ng 96 na oras na maglilibing sa lahat ng bagay. Bagamat pinayuhan na umatras, wala na kaming oras. Ibababa natin ang TBM sa tunnel at magtatago sa bunker. Nagplano si Dino Tuazon ng isang emergency plan. Ngunit 12 oras bago dumating ang bagyo, isang emergency radio call ang umalingaw-ngaw. Tulungan ninyo kami. Natrap kami. Isang pamilyang nomad mula sa Turkmenistan, 15 katao, ang na-isolate sa isang lugar na 15 kilometro ang layo. May mga bata, pakiusap, iligtas ninyo kami. Nagpasya si Leo Manalo Cruz, kailangan nating iligtas sila. Baliw ka ba? Darating ang bagyo sa loob ng 8 oras. Sapat na ang 8 oras. Para na oras para sa biyahe, 2 oras para sa pagliligtas, may natitira pang 2 oras. Ang buong koponan ng Pilipinas at 10 volunteer ang bumuo ng isang rescue team at umalis sa 3 espesyal na armored vehicle. Sumugod sila sa disyerto ng buong bilis. Pagkalipas ng 2 oras, natagpuan nila ang mga nomad. Salamat, maraming salamat. Umiyak sila at sinalubong kami. Mayroong isang 3 taong gulang na sanggol at isang taong gulang na matanda. Sakay na. Ngunit sa daan pabalik, may nangyari. Nasira ang isa sa mga armored vehicle. Sobrang nag-init ang makina dahil sinira ng buhangin ang radiator. Desperadong sinubukan ni Junji Flores na ayusin ito, ngunit walang sapat na oras. Mas mabilis na dumarating ang bagyo kaysa sa inaasahan. 4 na oras na lang ang natitira. Sa bilis na ito, hindi tayo aabot. Iyon ay isang desperadong sandali. Bigla, kinuha ni May Santiago ang kanyang tablet. May nakita akong alternatibong ruta, isang daanan ng mga sinaunang trader, 30 kilometro ang layo. Ngunit, alam mo na walang dumaan doon sa loob ng 100 taon. Ngunit may underground cave doon. Kailangan nating sumugal. Lumiko sila patungo sa sinaunang daan. Sa katunayan, may isang pasukan sa kuweba sa isang cliff. Mabilis, pumasok na. Nang makapasok na ang lahat ng 25 tao sa kuweba, isang nakakatakot na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Wow! Nagsimula na ang karaburan. Sumalpok ang buhangin sa pasukan ng kuweba. Kailangan nating harangan ang pasukan. Ginamit namin ang mga kagamitan at bato para takpan ang pasukan. At nagsimula ang 96 na oras ng pamumuhay sa ilalim ng lupa. Mas malaki ang kuweba kaysa sa inakala namin. At nakakagulat, may tubig. Inuming underground water. Kumpirma ni Ben Ramos. Ngunit ang pagkain ay problema. Hindi sapat para sa 25 tao sa loob ng 4 na araw. Ang mga bata at matatanda muna, kinuha ni Leo Manalo Cruz ang kanyang emergency ration. Ginaya siya ng lahat. Sa ikalawang araw, may nakita silang nakakagulat sa loob ng kuweba. May kung ano rito. Iyon ay mga fresko na iniwan ng mga trader noong panahon ng daan ng Sutla. Mayroon pang ang mga character na mukhang baybayin, sinaunang sulat Pilipino. Ang mga sinaunang Pilipinong negosyante ay nakarating din dito. Nang matakot ang mga bata, tumingin si Junji Flores sa fresko at nagkuwento sa kanila. Noong unang panahon, may mga matatapang na negosyante. Nagkuwento rin ang isang matandang nomad ng isang alamat. Ang kuwebang ito ay tinatawag na Cave of Life. Sinumang magtago rito para maiwasan ang bagyo ay mabubuhay. Sa ikatlong araw, bagamat may tubig, naubos na ang pagkain. Sa sandaling iyon, may kinuha ang isang babaeng nomad mula sa kanyang bulsa. Cheese iyon na gawa sa gatas ng kamelyo. Lagi ko itong dala para sa emergency. Hatiin natin. May kinuha namang dried meat ang isa pang nomad at ang isa naman ay may mga money. Nagbahagi ang lahat ng mayroon sila. Ginagamot ni Dino Tuazon ang mga nasugatan gamit ang kanyang medical kit. At ginamit ni May Santiago ang solar-powered lamp para magbigay liwanag. Sa ika-4 na umaga, sa wakas ay tumahimik na sa labas.
Lumipas na ang bagyo, ngunit ganap nang natakpan ng buhangin ang pasukan ng kuweba. Kailangang hukayin gamit ang kamay. Sabay-sabay silang naghukay ng buhangin. Pagkatapos ng 6 na oras na pakikipaglaban, sa wakas ay nakalabas na sila. Ang sikat ng araw ay nakasisilaw. Buhay! Buhay tayo! Niyakap ng lahat ang isa't isa at umiyak. Ngunit ang tanawin sa labas ay ganap na nagbago. May usok na umaakyat mula sa direksyon ng aming base camp. Hindi! Ang base camp! Nagmadali kaming bumalik. Gaya ng inaasahan, kalahati na ang nakalibing sa base camp. Ngunit nakakagulat, buhay pa ang lahat. Buhay pa kayo. Sinalubong kami ng 500 manggagawa na nanatili sa base camp. Nakaligtas din sila sa underground bunker. Nabalitaan namin na pumunta ang koponan ng Pilipinas para iligtas ang mga nomad. Hindi rin kami sumuko. Naniniwala kami na babalik kayo. Lumuhod ang pamilyang nomad na iniligtas sa harap namin. Hindi namin makakalimutan kailanman ang utang na loob na ipiniligro ninyo ang inyong buhay para iligtas kami. Mabilis na kumalat ang kanilang kuwento. Ang mga Pilipino ay nagligtas ng 15 katao sa gitna ng bagyo. Ipiniligro nila ang kanilang buhay para sa mga dayuhan. Naantig ang buong gitnang Asya sa balitang ito. Personal na tumawag ang mga pangulo ng mga bansa. Kayo ang tunay na diwa ng daan ng sutla. Ang ipeligro ang buhay para sa iyong kapitbahay, iyan ang pakikipagkapwa-tao. Pagkatapos ng bagyo, may isang hindi inaasahang regalo. Tubig! May tubig dito! Sabik na sumigaw si Junjie Flores. Tinangay ng bagyo ang malalim na buhangin at inilantad ang isang nakabaon na underground spring. Mabilis na sinuri ito ni Ben Ramos. Hindi ka pani-paniwala. Ito ay isang dambuhalang underground lake na buo mula pa noong Ice Age, milyon-milyong taon na ang nakalipas. Isang napakalaking underground water source, 200 metro ang lalim at 50 kilometro kwadrado ang lawak. Ang dami ng tubig na ito ay sapat na para suplayan ang isang buong lungsod sa loob ng 100 taon. Napagtanto ni Leo Manalo Cruz na ito ang The Hidden Sea sa diary ng kanyang lolo. Muli niyang binuksan ang diary. Mayo 1986. Sabi ng isang matandang Kazakh, may dagat sa ilalim ng disyerto, ngunit walang makakita nito. Agosto 1987. Nangangarap ako na balang araw. Matatagpuan ng aking mga apo ang dagat na iyon. Pagkatapos ng halos 40 taon, natupad ang hula. Nang kumalat ang balita, nagdatingan ang mga nomad sa paligid. Tubig. Ang bukal ay muling nabuhay pagkatapos ng maraming taon. Umiyak ang isang matandang babae at sinabing, sabi ng lolo ko, isang araw, darating ang mga tao mula sa silangan at ibabalik ang tubig. Agad na gumawa si May Santiago ng isang plano. Magtatayo tayo ng smart irrigation system gagamit ng solar pump para umakyat ang tubig at ang AI ang mamamahala sa optimal distribution. Maari nating gawing oasis ang disyerto. Personal na pumunta si Pangulo Serdar Berdimuhamedov ng Turkmenistan sa site. Ito ay regalo ng Diyos. Hindi, regalo ito ng Pilipinas. Sa water source na ito, maaari tayong magtanim. Ang tigang na lupaing ito ay magiging isang granary. Nagmungkahi si Dino Tuazon, magbahagi tayo. Huwag nating sarilihin ang water source. Magtatag tayo ng Central Asian Water Bank na sabay-sabay na pamamahalaan ng 5 bansa. Sa simula, may pagtutol. Ang tubig na ito ay natagpuan sa aming teritoryo. Bakit kailangang ibahagi? Ngunit ang mga salita ni Leo Manalo Cruz ang nakumbinsi sa lahat. Ang tubig ay hindi pag-aari ng sinuman. Ito ay pag-aari ng lahat ng nauuhaw. Sa Pilipinas, may kasabihan, kapag humuhukay ng balon, hukayin kasama ang kapitbahay. Sa huli, nilagdaan ang isang makasaysayang kasunduan, Central Asian Water Sharing Agreement. Ang water source na ito ay gagamitin ng pantay-pantay ng 5 bansa. 30% ng tubo ay muling ire-reinvest sa mga proyekto ng pagtatanim sa disyerto. Ang konstruksyon ay muling nagsimula ng may nakakagulat na bilis. Dahil may tubig, tumaas ng 3 beses ang work efficiency. Mas mabilis matuyo ang concrete at mataas ang moral ng mga manggagawa. May tubig na, hindi na nakakatakot ang disyerto. Sa loob lamang ng 3 buwan, nakahukay sila ng karagdagang 150 kilometro. At sa wakas,
Dumating na ang araw. Tunnel breakthrough. Ang buong 470 kilometro ay natapos na, eksaktong 11 buwan mula nang magsimula. Ang pasilyo ng demonyo ay tuluyan nang napasok. Nang kumalat ang balita tungkol sa breakthrough, isang kahanga-hangang bagay ang nangyari. Nagsimulang magdatingan ang mga kabataan mula sa buong gitnang Asya. Gusto rin naming sumali. Ang Pilipinas ang nagpasimula, ngunit ngayon, daan na ito nating lahat. Sa loob lamang ng isang linggo, 5,000 tao ang nag-apply bilang volunteer. Si Aida, isang college student mula sa Kazakhstan, ang nagbigay ng pahayag. Hindi na kami pwedeng tumayo lang at manood. Gusto naming itayo ang aming lupain at ang aming hinaharap gamit ang sarili naming mga kamay. Sinalubong sila ni Leo Manalo Cruz. Maligayang pagdating, ngunit hindi ito madaling trabaho. Alam namin, nakita namin kung paano nagtrabaho ang koponan ng Pilipinas ng buong puso. Handa na kami. Agad na gumawa si May Santiago ng training program. Magsasanay tayo ng sabay-sabay sa mga wika ng 5 bansa. Ang AI translation system ay makakatulong sa real-time communication. Sa unang araw ng klase, isang nakakaantig na eksena ang naganap. Tumayo ang isang kabataang Uzbek at sinabing, tinago ng lolo ko ang isang pamilyang Pilipino noong 1980s. Ang koneksyon na iyon ang nag-ugnay sa atin ngayon. Tumayo rin ang isang kabataang Kyrgyzstan. Ang lola ko ay Pilipino, siya ang second generation ng mga labor cooperator. Kaya, nakakaintindi ako ng konting Tagalog. Kumusta? Patuloy na lumabas ang mga kuwentong ganoon. Ang binhi na itinanim 40 taon na ang nakalipas ay nagbunga na ngayon. Nagturo si Junje Flores ng drone control at mabilis na natuto ang mga kabataan. Wow! Iba talaga kapag tiningnan mula sa itaas. Ang ganda ng daan na itinatayo natin. Nagturo si Ben Ramos tungkol sa geological survey. Ang kulay at amoy ng lupa ay marami ring sinasabi sa atin. Nagbahagi rin ang mga kabataan ng sarili nilang kaalaman. Ang hangin sa lugar na ito ay nagbabago ng direksyon tuwing 4 ng hapon. Ang halamang ito ay herbal medicine, panggamot sa sunstroke. Pagkalipas ng isang buwan, isang kahanga-hangang pagbabago ang naganap. Nagsimulang magtayo ng sarili nilang organisasyon ng mga kabataan na tinawag na Silk Road Youth Alliance. Kami na po ang bahala sa isang bahagi ng daan. Ang koponan ng Pilipinas na lang ang kailangan para sa technical support. Kinuha nila ang isang 100 kilometrong bahagi. Sa araw, nagtatayo sila ng daan at sa gabi, sabay-sabay silang nag-aaral. Ang hinaharap ng gitnang Asya ay tayo mismo ang gagawa. Kumalat ang kanilang kasiglahan na parang epidemya. Nagulat din ang mga gobyerno. Kusang loob na nagtatrabaho ang mga kabataan. Ang pagkakaisa na ito ay ang kauna-unahan mula ng maging malaya. Sa isang pagbisita ni Pangulo Ramon ng Tajikistan sa site, may isang kabataang direktang nagmungkahi sa kanya. Pangulo, bigyan ninyo pa po kami ng mas maraming pagkakataon. Ang Philippine Silk Road ay simula pa lamang. Maaari tayong mangarap ng mas malaking pangarap. Anong pangarap? Tanong ng Pangulo. Ang pangarap na gawing sentro ng mundo ang gitnang Asya. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na sumigaw ang 5 kabataan. Ang hinaharap ay tayo ang gagawa, ang daan ay tayo ang lalakaran. Sabi ni Dino Tuazon sa akin, tingnan ninyo, ito ang tunay na pagbabago. Ang daan ay nagbabago ng tao, at ang tao ay nagbabago ng bansa. Isang taon pagkatapos magsimula ang proyekto, isang hindi inaasahang anunsyo ang ginawa. Bukas, sabay-sabay na bibisita sa site ang mga head of state ng 5 bansa sa gitnang Asya. Ito ay isang unprecedented event. Ang pagtitipon ng 5 head of state sa isang lugar ay ang kauna-unahan mula ng maging malaya. Ang mas nakakagulat ay ang lahat sila ay nakasuot ng working uniform. Ngayon, hindi kami dumating bilang mga pangulo, kundi bilang mga manggagawa, sabi ni Pangulo Tokayev ng Kazakhstan at kinuha ang pala. Ginaya siya ng iba pang mga pinuno. Kapag ginawa namin mismo, doon lang namin nalaman kung gaano kahirap ang trabahong ito. Salamat sa koponan ng Pilipinas at sa aming mga kabataan. Sa sandaling iyon, nagbigay ng isang espesyal na mungkahi si Pangulo Mirziyoyev ng Uzbekistan. Dito mismo, gusto kong ideklara na ang Philippine Silk Road ay itatalaga bilang Peace and Prosperity Road. Ipinagbabawal ang lahat ng pagkilos militar sa daan na ito.
Tanging commerce at cultural exchange lang ang pinapayagan. Sumang-ayon ang lahat ng head of state. Isang signing ceremony ang ginanap mismo sa site, Declaration of the Central Asian Peace Road. Lumagda si Leo Manalo Cruz bilang saksi. Ang Pilipinas ay isang bansa na nakakaintindi ng kapayapaan dahil dumanas ito ng sakit ng pagkakawatak-watak. Naiintindihan namin ang halaga ng koneksiyon. Sana, ang daan na ito ay maging daan ng pangmatagalang kapayapaan. Umiyak si Pangulo Japarov ng Kyrgyzstan. Sa loob ng 30 taon, tinalikuran namin ang isa't isa. Ngunit muli kaming inugnay ng Pilipinas. Sabay-sabay na inilagay ng mga pinuno ang unang rail. Iyon ay isang espesyal na rail na gawa sa ginto. Ang rail na ito ay ang aming pangako, ang pangakong hindi na muling maghihiwalay. Noong gabing iyon, isang makasaysayang fiesta ang ginanap. Ang mga tradisyonal na pagkain ng 5 bansa at mga pagkaing Pilipino ay sabay-sabay na inihain. Grilled meat at plov, kimchi at borscht, pansit at manti. Naghalo rin ang mga pagkain. Itinaas ni Pangulo Berdimuhamedov ng Turkmenistan ang kanyang baso. Ang isang maliit na bansa, ang Pilipinas, ay nakagawa ng isang dakilang bagay. Ngayon, lagpasan din natin ang maliliit na pagkakaiba upang lumikha ng isang malaking hinaharap para sa Philippine Silk Road. Sabay-sabay na nagtaas ng baso ang lahat. Pagkatapos ng Peace Declaration, tila maayos na umuusad ang proyekto. Nakumpleto na nila ang 370 kilometro, 100 kilometro na lang ang natitira. Ngunit isang biglaang natural disaster ang dumating. Isang malakas na earthquake na 7.2 Richter ang tumama sa Tajikistan. Gugumuho ang tunnel. Ang 50 kilometrong bahagi na katatapos lang ay nanganganib na gumuho. Mag-evacuate. Lahat mag-evacuate. Sa kabutihang palad, walang namatay, ngunit malaki ang pinsala sa materyal. Aabutin ng 6 na buwan pa. Kailangan nating bumili ulit ng materyales at lalampas sa budget. Nakakadismayang ulat ni Ben Ramos. Sa sandaling handa na ang lahat na sumuko, isang kahanga-hangang bagay ang nangyari. Tutulong kami. Lumitaw si Wang Weiming ng China. Kami rin. Dumating din si Petrov ng Rusya. Natutunan namin ang diwa ng kooperasyon na ipinakita ng Pilipinas. Ngayon, oras na para magtulungan, hindi magkumpetensiya. Ang China ay nagbigay ng kagamitan ng libre at nagbigay naman ang Rusya ng materyales. Nangako ring tutulong ang mga korporasyon ng Hapon, Turkey at Alemanya. Ang Philippine Silk Road ay naging proyekto na ng buong Asya. Ang mas nakakaantig ay ang eksena sa site. 10,000 kabataan mula sa 5 bansa ang kusang loob na nagtipon. Kami na ang magtatayo ulit, gamit ang sarili naming mga kamay. Aayusin namin ito sa loob ng 72 oras. Mukhang imposible, ngunit nagawa nila. Nagtrabaho sila sa loob ng 3 araw at 3 gabi para ayusin ang gumuho na bahagi ng daan. Ang koponan ng Pilipinas, ang koponan ng China, ang koponan ng Rusya at ang mga lokal na kabataan, lahat ay naging isa. Magkaiba ang wika, ngunit iisa ang layunin. Ang drone footage na kinunan ni Junjie Flores ay kumalat sa buong mundo. Tagumpay ng sangkatauhan. Ang sandali kung kailan nanaig ang kooperasyon sa kompetisyon. Nagbigay ng espesyal na programa ang GMA News. 1 taon na ang nakalipas, ang proyektong ito ay sinabing imposible. Ngayon, malapit na itong matapos. Ang Pilipinas ang nagpasimula, ngunit ngayon, ang buong mundo ang sabay-sabay na nagtatayo ng daan na ito. Sa proseso ng pag-aayos, may isa pang pagtuklas. Sa geological layer na nalantad dahil sa earthquake, natagpuan ang isang bihirang mineral, lithium. Isang napakalaking lithium reserve. Ito ang essential material para sa mga EV battery. Ang reserve na ito ay maaaring pangatlo sa pinakamalaki sa mundo. Ngunit ang mungkahi ni Leo Manalo Cruz ay muling ikinagulat ng lahat. Hatiin natin ang resource na ito. 5 bansa ang sabay-sabay na magmimina at maghahati sa tubo. Ang Pilipinas ay maglilipat lamang ng teknolohiya at aalis. Bakit? Dapat may share din ang Pilipinas. Sapat na ang natanggap naming gantimpala. Iyon ay ang tiwala at pagkakaibigan. Iyon ang pinakamahalaga, hindi mabibili ng pera. Sa huli, dumating sila sa huling connection point. Ang sandali kung kailan nagtagpo ang koponan,
na nagsimula sa silangan at ang koponan na nagsimula sa kanluran. 3, 2, 1, breakthrough! Ang huling rock wall ay gumuho at pumasok ang liwanag. 470 kilometro. Ang pasilyo ng demonyo ay tuluyan ng napasok. Sa wakas, dumating na ang sandali. Ang makasaysayang sandali kung kailan nagtagpo ang silangan at kanluran, nagharap ang mga construction team mula sa dalawang panig. Nagkita na tayo. Sa wakas, nagkita na tayo. Niyakap ng koponan ng Pilipinas at ng mga kabataan ng 5 bansa ang isa't isa at tumulo ang luha. Nagtapos ang 100 taong sumpa. Ang pasilyo ng demonyo ay naging pasilyo ng pag-asa. Ginawa ni Leo Manalo Cruz ang huling swing ng martilyo at inukit sa dingding ang mga salitang, ang paglakad ng magkasama ay lumilikha ng daan. Ang mga salitang iyon ay nakaukit sa 7 wika: Tagalog, Ruso, Kazakh, Uzbek, Kyrgyzstan, Tajik at Turkmen. Sa sandaling iyon, umalingaunggaw ang hiyawan mula sa labas ng tunnel. 10,000 lokal na tao mula sa 5 bansa ang nagtipon doon. Pilipinas, Pilipinas, sumigaw sila sa Tagalog. Naghanda si May Santiago ng isang espesyal na kaganapan. Sabay-sabay na bumukas ang lahat ng lighting system sa buong ruta. 470 kilometro ang sumikat sa gintong liwanag, nakitang-kita mula sa kalawakan. Nag-ulat ng live ang isang reporter ng CNN. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang eksena. Nasasaksihan natin ang pinakanakakaantig na sandali sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sabi sa akin ni Ben Ramos, ngayon, ang sakit ng mga naunang henerasyon ay sa wakas ay nabayaran na. Ang daan na pinilit silang puntahan, 40 taon na ang nakalipas. Ngayon, malaya na itong lalakaran ng kanilang mga inapo. Dagdag ni Dino Tuazon. Ang daan ay hindi lang daan. Ito ay tulay na nag-uugnay sa pagkakasundo, kapayapaan, kinabukasan at pag-asa. Pinalipad ni Junji Flores ang drone para kunan ng wide shot. Isang dambuhalang daan ang tumagos sa disyerto na sinisinaga ng sunset. Ang ganda, napakaganda talaga. Napatigil ang lahat sa eksenang iyon. Pagkatapos ng seremonya ng inaugurasyon, oras na para tuparin ni Leo Manalo Cruz ang kanyang pangako. Ngayon, sisimulan natin ang isang talagang mahalagang trabaho, ang pagtatatag ng Philippine Silk Road University of Technology. Nagpasya silang magtayo ng mga universidad ng sabay-sabay sa mga capital city ng 5 bansa. Buong suporta ang mga gobyerno at negosyo ng Pilipinas. Software ay mas mahalaga kaysa sa hardware. Kailangang sanayin ang mga tao para magkaroon ng kinabukasan. Nang ipahayag ang balita tungkol sa pagtatatag ng universidad, isang kahanga-hangang bagay ang nangyari. Ang bilang ng mga application ay lumampas sa 10,000. Gusto rin naming maging katulad ng Pilipinas. Gusto naming matuto ng teknolohiya para mapaunlad ang aming bansa. Sa unang seremonya ng pagbubukas, isang nakakaantig na eksena ang naganap. Tinanong ni Leo Manalo Cruz, ang isang representative student, bakit mo pinili ang universidad na ito? Sumagot ang isang babaeng Kazakh na nagngangalang Aygun, ang lola ko ay Pilipino. Ginugol niya ang kanyang buhay sa pagdaranas ng diskriminasyon, ngunit ngayon, iba na ang lahat. Ipinagmamalaki ko na ako ay inapo ng mga Pilipino. Gusto ko ring mamuhay ng malakas at tiwala tulad niya. Napakaspesyal ng mga klase. Magkasabay ang teorya at hands-on, pinahahalagahan ang actual experience. Nagturo si May Santiago tungkol sa AI. Ang teknolohiya ay kasangkapan lamang. Ang mahalaga ay ang tao. Ang AI ay para sa paglilingkod sa tao. Nagturo si Ben Ramos tungkol sa geology at environment. Kailangang intindihin ang lupa para makapagdisenyo ng hinaharap. Ang pag-unlad na naaayon sa kalikasan, ang sustainable development. Nagturo si Dino Tuazon tungkol sa safety at crisis management. Walang mas mahalaga kaysa sa buhay ng tao. Ang simula at katapusan ng lahat ng proyekto ay safety. Nagturo si Junji Flores tungkol sa drone at robotics. Ang hinaharap ay ang panahon ng pag-uugnay sa langit, lupa at dagat. Lahat ng naiisip mo ay maaaring maging totoo. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagtapos ang unang batch ng mga estudyante. Agad silang dinala para magtrabaho sa site. Ang Philippine Silk Road Project Phase 2 ay nagsimula na.
ang paggawa ng buong 8,500 kilometro na smart road. Ang mga nagtapos ay kusang loob na sumali. Ngayon, oras na para tayo ang magtayo. Ang kanilang kasiglahan at kakayahan ay nakakagulat. Ang trabahong inabot ng isang taon sa koponan ng Pilipinas, natapos nila sa loob lamang ng 6 na buwan. Ang mga mag-aaral ay nalampasan na ang guro. Buong pagmamalaking, sabi ni Leo Manalo Cruz. Ang mas nakakagulat ay ang ripple effect. Ang mga nagtapos ay bumalik sa kanilang mga bayan at nagsimulang magtayo ng maliliit na kumpanya. Nagsulputan ng mga startup. Kaya rin nating gawin. Kung kaya ng Pilipinas, kaya rin namin. Isang startup boom ang sumiklab sa gitnang Asya. Sa loob lamang ng isang taon, isang unicorn technology company ang ipinanganak. Iyon ay isang logistics platform company na tinatawag na Silot Tech na itinatag ng isang kabataang Uzbek, isa sa mga unang nagtapos. Hindi lang po kami tinuruan ng mga gurong Pilipino ng teknolohiya, kundi tinuruan din nila kami ng tapang na hamunin at diwa na huwag matakot mabigo. Pagkalipas ng 3 taon, bumalik ako sa gitnang Asya. Nagbago ang lahat ng hindi ka panipaniwala. Ang pasilyo ng demonyo ay naging pasilyo ng buhay. 10,000 sasakyan ang dumadaan araw-araw. Ang mga tren ng kargamento ay patuloy na tumatakbo. Ang logistic flow ay tumaas ng 500%. Ang economic growth rate ay lumampas sa 10% bawat taon. Ang mas nakakagulat ay ang pagbabago sa lipunan. Ang mga kabataan ng 5 bansa ay malayang naglalakbay, nagtatrabaho at nag-aaral. Nandyan pa rin ang mga border, ngunit nawala na ang harang sa kanilang puso. Nakita ko ulit si Leo Manalo Cruz. Siya ngayon ay isang development consultant para sa gitnang Asya. Nagsisisi ba kayo? Nawalan kayo ng napakalaking kayamanan. Kayamanan? Sapat na ang natanggap namin. Ang tiwala, pagkakaibigan, at dangal. Iyon ang mga bagay na hindi mabibili ng pera. Ang Philippine Silk Road University of Technology ay naging isa sa mga nangungunang technology university sa Asya. 3,000 nagtapos ang nagtatrabaho sa buong gitnang Asya. Ngayon, sila na ang nagtuturo sa amin, tumatawang sabi ni May Santiago. Ang mga mag-aaral ay nalampasan ng guro, iyan ang tunay na edukasyon. Ang pinakanakakaantig ay ang pagbabago ng komunidad ng mga Pilipino sa gitnang Asya. Pagkatapos ng 40 taon ng pagkakalayo, sila ngayon ay naging matitiyagang mamamayan ng gitnang Asya. Naglilingkod sila bilang tulay sa pagitan ng Pilipinas at gitnang Asya. Hindi na kami isang malungkot na kasaysayan, sabi sa akin ng isang third-generation Filipino. Ngayon, kami ay isang ipinagmamalaking kinabukasan. Ngayon, ginanap ang Philippine Silk Road Anniversary. Ang mga head of state ng 5 bansa ay dumalo at dumating din ang Pangulo ng Pilipinas. 3 taon na ang nakalipas, mayroon kaming maliit na pangarap, sabi ni Leo Manalo Cruz sa seremonya. Isang simpleng pangarap na gumawa ng daan, ngunit ang ginawa namin ay hindi lamang daan. Ito ay kinabukasan, pag-asa, isang bagong mundo. Ngayon, ang daan na ito ay hindi na pag-aari ng Pilipinas o ng gitnang Asya. Ito ay daan ng buong sangkatauhan. Ang paglakad ng magkasama ay lumilikha ng daan. At sa daan na iyon, lahat tayo ay magkakaibigan. Nang matapos ang talumpati, tumayo ang 10,000 tao at pumalakpak. Sumabog ang mga fireworks sa langit. Ang pambansang watawat ng 5 bansa at ang pulang watawat na may gintong araw ng Pilipinas ay sabay-sabay na iwinagayway. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang isang tunay na superpower ay hindi isang bansa na nananakop ng lupa, kundi isang bansa na nananakop ng puso. Iyan ang ipinakita ng maliit na bansang Pilipinas. Ang pusong hindi nakakalimot sa natanggap at nagbabalik ng mas malaki. Ang saloobin ng pagtulong sa isa't isa upang malampasan ang kahirapan at magtayo ng tiwala. At ang karunungan ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng kooperasyon, hindi kompetisyon. Ang daan ng Sutla na ito ay hindi lamang isang daan. Ito ay isang daan ng pag-asa na sumira sa 100 taong sumpa at nagbukas ng isang bagong siglo. At sa daan na iyon, ang mga bakas ng paa ng mga Pilipino ay mananatiling malinaw na nakaukit. Ano ang masasabi mo sa kwento ni Antoine Lefebvre, ang Pranses na infrastructure analyst na personal na nasaksihan ang Philippine Silk Road Project? Ang kwento, tungkol sa mga Pilipinong inhinyero
na nagsimula sa 5 lamang ngunit nagpabago sa buong gitnang Asya. Hindi lang sila nagbukas ng daan, kundi binago nila ang kasaysayan at lumikha ng kinabukasan. Lalo na, ang imahe ng sakit ng mga Pilipinong manggagawa, 40 taon na ang nakalipas na binayaran ng kanilang mga inapo ay nagbigay ng matinding emosyon. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang tala ng nakaraan. Ito ay kwento tungkol sa ating mga Pilipino na tahimik na nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo sa mismong sandaling ito. Para mas marami pang makaalam sa liwanag ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado, ibahagi ang video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like at lalo na, ibahagi ang video na ito para magpadala ng suporta sa ating mga kababayan at manggagawa na naghihirap sa ibang bansa. Sa susunod, babalik kami na may mas nakakaantig na mga kwento. Paalam at salamat. Yeah.